Arestado ang isang rallyista bago ang SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po ba nagkaganon? Di umano'y nanuntok po ito ng pulis. Tapos, sasabihin ng mga kasamahan niya, bakit nyo inaaresto yung mga kasama namin? May warrant of arrest ba kayo? Ganun yung mga banat eh. Pero mamaya mapapanood po natin yan ha. Sa kabanggitin ko na rin, ito pong mga Duterte senators. No, hindi po ito senator ng Republika eh. Senador po ito ng mga Duterte, hindi daw po dadalo sa SONA. Sino-sino po ang mga hindi dadalo sa SONA? Tunghayan po natin yan maya-maya din. Pero unahin na po muna natin, ito pong naging kaguluhan sa panimula pa lamang ngayong araw na ito bago mag-SONA ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Dito po sa balita ng GMA News, nakalagay po dito, inaresto ng mga pulis ang isang rallyista na nanuntok umano ng isang pulis ng Quezon City Police District pero itinatanggi ito ng hanay ng mga rallyista. Grabe talaga itong mga to, napakagulo. Grabe talaga tong mga tao na ito, imbis na mapayapa ang SONA. Nandyan sa kalsada, pwede naman mag-rally ng hindi nang gugulo. No? Tapos mag-iiyakan kapag ka inaresto na. Natumba pa tuloy yung opisyal. O yan ha, ilan sa mga kaganapan, ito pa mga tol. Talaga itong mga rallyista na to. Lahat na lamang ng Pangulo, kinakalaban. Tapos pagka na-arresto at nakasuhan, magre-reklamo. Gagawa-gawa ng mga kalukuhan, tapos hindi kayang panindigan, tatanggi yung kanilang mga kalukuhan. Ayan, arestado. Ito pa. Ginusto niya yan eh. Kayo gumusto niyan. No, pwede naman kayong mag-rally ng mapayapa. Pati pulis, di umano sasaktan ninyo. Anong ine-expect nyo sa inyo? Untouchable kayo? Ito pa. Nakaano na kayo eh. Oy, binabati po natin ang maligayang kaarawan si Elizabeth Andal. Happy birthday po sa inyo. Magkasunuran kayo ni Mami Best Friend kahapon, si Mami Best Friend. Belated happy birthday sa kanya. Ngayon naman, happy birthday po sa inyo, Elizabeth Andal. Nakalinya lang sila. Imbis na ang ating mga kapulisan nakakapag-focus sa pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan sa ibang mga lugar, biruin ninyo, ang daming nakadeploy po dito kasi ang daming mga impormasyon na may mga manggugulo daw di umano
sa araw po na ito. Kaya ipanalangin po natin mga tol yung patuloy na kaayusan at kapayapaan sa sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ako'y naniniwala na ang mga masasama hindi magtatagumpayan laban sa mga kabutihan. May mga nagrarally din naman na pro-government, mga loyalista, nandyan din po sa Commonwealth. Pero payapa sila. Itong mga anti-government po na ito, napaka-gugulo. Ginagawa namin ang trabaho namin. Lalaki, teka, kayo nga kasi nakapagpapantay kayo. Kami naman sa iyo, ano yung usapan na kayo naman sa iyo, kami na maayos. Tol, para sila magkaroon ng promotion. Ano mo lang. Kaya niya ang arrangement namin. Ang nagdali niya lang na yan, pag lumampas sila dyan, we will disperse them. Etong mga tatanga-tangang Duterte supporters, kung umabot man ng 18 trilyong piso ang pagkakautang ng Pilipinas dahil yon sa malaking inutang ni Rodrigo Duterte na ang interest napakalaki. No? Banat kayo ng banat sa administrasyong ito pero hindi nyo tinitingnan ng kasaysayan. Magkano ba ang inutang ni Rodrigo Duterte na hindi natin malaman kung saan napunta ngayon ang mga inutang na yan? Nasaan? Sabihin nyo nga kung nasaan ang mga inutang ni Rodrigo Duterte. Nasaan yung mga build na pinagmamalaki ninyo? Kung meron mangilan-ngilan, mas marami ang hindi natin malaman. Kaya kung kayo'y naninisi, babalik sa inyo yung mga sinasabi ninyo. Eto pa oh. Manggugulo-gulo kayo tapos ngayong inaaresto kayo dahil lumalabag kayo sa batas. Mag-iiyakan kayo. Talaga tong mga rallyista na ito. O ngayon, puntahan na po natin ito pong mga hindi dadalo sa SONA na mga Duterte senators. No? Hindi po ito senador ng Republika. Senador po ito ng mga Duterte. Sino-sino sila? Attendance check sa SONA. Inihayag ng ilang minority senators na hindi sila dadalo sa ikalimang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos ngayong Lunes, July 27. Pakilam namin. Hindi kayo kawalan. Bukod sa kanila, hindi makararating sa ang kasalukuyang nakakulong na sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta habang nagtatago sa mga otoridad si Senator Bato de la Rosa. Ano kayang magiging pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos mamaya? Balik tayo dito sa mga senador na ito. Wala kaming pakialam sa inyo. Kahit wag na kayong dumalo sa Senado hanggang 2028, mas maigi pa nga, wag na kayong magpakita. Hindi kayo kawalan sa Pilipinas. Ito po ang interview kay Congressman Sandro Marcos. Pakinggan po natin mga tol. Good morning, everyone. How are you? Is everyone okay? Good to see all of you again after the break. As you know, we just convened session to set everything in place for this afternoon. Thankfully, smooth sailing naman. No unexpected bumps. And so yeah, we are ready to hear the message of the President this afternoon at 4 o'clock. Any questions? And if you can share about the speech of PBBM. It will be an hour and a half long. And as far as to what the contents of the speech are, alam niyo naman ayoko unahan ng Pangulo. So I will leave it to him to deliver his message. Ayoko naman magbigay ng spoilers and whatnot. But it's an hour and a half long, roughly. Ano may kasama ba? Alam niyo naman, every year pareho na yung oras ng speech ni Pangulo. He tries to keep it under an hour and a half dahil sinasabi niya na if it ever goes over that, hindi na nakikinig yung tao. So yeah, that's the as far as the details. Parang dati sa speech ni Rodrigo Duterte, no? Puro kwento na lang ang pinagagawa sa SONA.
Ang tagal-tagal, halos wala nang nakikinig sa kanya. Binobola na lang siya ng mga kaalyado niya, mga sip-sip kasi. Kunyari, palakpakan pa. Pero hindi na interesado ang sambayan ng Pilipino. Dahil alam naman natin na yung mga sinasabi niya, pambobola na lamang. That's as much as I can give. But I'm sure there will be lots to be spoken about. Have you been mentioning the flood control issue again? Alam mo naman, ma'am, like I said, hintayin na lang natin si Pangulo. Sir, kanina pa kasi may tanong about pasabog, but this is literal pasabog because the DOJ says there was an explosion at the DOJ early today, like past midnight, and it was caused by an IED round. And then Kanina yan, ha? Merong mahinang pagsabog, improvised explosive device, yung nangyari malapit sa Department of Justice. Tapos meron ding successfully naman, na-dispose ng maayos yung sinasabing IED din. Ito, mga gawa ito ng mga obstructionist o mga gusto talagang manggulo dito sa gobyernong ito, pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Pero muli, tayo po'y malakas ang paniniwala sa katotohanan at kabutihan na hindi mananaig itong mga masasama po na ito. another IED was found along Jokno near Senate this morning. Wow. Do you think those incidents are connected in that? Are these also connected to the SONA? This is news to me. I didn't know that. Saan? Sa DOJ and sa Senado? DOJ and then along Jokno near the Senate. It's a joke, no, sir. But yung sa Jokno, sir, it was an IED device. They just found it. That wasn't activated. It didn't go off. Pero yung sa DOJ, no? Well, wow. Let me verify those reports first. This is news to me. It's the first I've heard of it. I have complete trust in the necessary authorities to, number one, find the perpetrators of who did this. Number two, find out what the motive is. Magaling talaga si Congressman Sandro Marcos, ano? Tapos, ang gugustuhin ng mga DDS, yung like ni Sara Duterte, like ni Baste Duterte, tingin ko kung magkakaidaran lang ang mga ito at maglalaban sa pagkapangulo, naniniwala ako na kakampihan ng mas maraming mga Pilipino si Congressman Sandro Marcos kumpara kay Sara Duterte, lalo kay Baste Duterte. Naku po, kung hindi lang naging anak ni Rodrigo Duterte yun, baka mga mismong DDS hindi sila suportahan eh. Nag-agree ba kayo sa sinasabi ko na yan mga tol? Na kung hindi anak ni Rodrigo Duterte itong si Sara at itong si Baste, baka pati nga mismo yung mga Duterte supporter na sumusuporta kay Rodrigo, hindi sila susuportahan. No, it happens lamang na anak. Kaya parang ang nangyayari tuloy, pinapamana na lamang yung posisyon. You know, whether it's tied to the SONA or not, it's very hard to believe in coincidences, right? Lalo na with the political climate we are living through in this day and age. I think it's incumbent upon us to be extra wary with things like this happening. I think I'm gonna ask the PSG to do one more sweep of Congress after that news. Scale of 1 to 10, anong grado po bibigay po natin sa inyo? Sir, alam mo, yung mga ganong klaseng tanong, bilang anak, mahirap naman sasabihin ko anything less than 10, di ba? But again, I come from a very biased standpoint with regards to given the fact that the president is my father. So, pabayaan na lang. Given, syempre di sasagutin niya ni Congressman Sandro Marcos. Anak yan eh. Kung magbibigay man niya ng grado, perfecto. Di ba? Anak eh. Pero sa ating point of view, una nga po nating tinanong sa 5 scale, pinakamataas ay pang 5, ano maibibigay ninyo? Ako, ang sagot ko, 4 lang. Pero kung 10 ang pinag-uusapan na scale, ang sagot ko dyan, 90%. Para sa akin, 90%, maayos ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero siyempre, hindi po perpekto ang gobyerno, kaya yung natitirang 10%, sana sa mga natitira pang taon ng ating Pangulo, mapunan yung mga pagkukulang na yon. Lang natin ang mga iba na bigay ng grade ang ating Pangulo. Because of course, I'm here to support. Sir, only 1 out of 52 pen bills of the administration was enacted in the past year. Where do you attribute this number, sir?
I'm not sure. That's a good question. With regards to the role of the House, 26 of the 52 were passed in the first regular session. We plan to, we're actually ahead of schedule. So we will hope to continue the momentum that we started in the first regular session on to the second regular session. And I am sure that over the coming months and by the end of this legislative calendar, we will continue to Oh, merong breaking news. Nakita ko lamang kay Attorney Jesus Palsis. Oh, 'di ba? Mahiya naman kayo. 'Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos nung magsalita na merong korupsyon, nagkaroon talaga ng mga pagkakakulong sa mga korap na tao. Si Rodrigo Duterte nagsalita, may nakulong ba sa panahon niya? Kahit ang mga DDS hindi kayang sagutin yung tanong natin na yan kasi wala silang masasabi na naipakulong ni Rodrigo Duterte na korap na mga public official. O dito po sa balita, just in, the Sandigan Bayan issues a warrant of arrest for alleged contractor Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List. Grabe talaga si PBBM. Submit your papers kahit last minute for the SONA. Next month, sana sina Alan Petra Charot, sabi ni Atty. Jesus Palsis. Ito po yung pinaghugutan ng balita. July 27, 2026. Mula po sa ABS-CBN News. Sandigan Bayan 3rd Division orders arrest of Representative Jojo Ang for his graft case over alleged conflict of interest. Pero available po ito mga tol No? Yung, non-available pala, I'm sorry. Sabi ni Atty. Jesus Palsis, non-bailable ito if the graft case involves an amount more than 10 million pesos. Oh. And by the way, DDS daw yan si Jojo Ang. Naku po. Pero parang nakita ko sa ibang balita, parang bailable po yung merong particular na bail recommendation ang ombudsman dito po sa ikinaso nila kay Congressman Jojo Ang. Balik po tayo dito po sa interview kay Congressman. Isingit po natin ito. Yung naging pahapyaw na interview kay Undersecretary Claire Castro. Saan natin na babanggitin mga pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero in terms of corruption issues lang, sasagutin ba niya yung sinabi niya na mahiya naman kayo? Sasagutin po ba niya yon? Meron po bang nahiya in the span of 1 year? Marami naman nahiya. Pero marami pang hindi nahihiya. Marami pa nagtatago. So yun po ba ang magiging subject din mamaya? More than an hour? Opo. Ma'am, may security concern ba with yung nangyaring explosion sa DOJ? May security concern po. May security concern po May ba kayo? security concern po ba? Kasi may Security concern po. kasi kanina meron pong Kasi may explosion sa DOJ. explosion sa DOJ. Kasi na- So, kailangan na talaga mas hindi Was it Inggit na naman yung mga sinungaling kung tawagin ni Yusek Claire dito. Kasi 'di ba merong taga Canada, sabi ni mga basher sa kanya, ang pangit daw ni Yusek Claire. Kaya sabi ni Yusek Claire, sinungaling sila. Kita naman natin. Lalo kung ikukumpara natin doon sa mga nang mamaliit, nang aalipusta sa kanyang itsura, no? Yung mga taga Canada na kababayan po natin na nang bastos dito kay Yusek Claire Castro. Balik po tayo dito kay Congressman Sandro Marcos. to pass the LEDAC priorities of the administration. Sure, do you think this low number can be attributed to the disarray in the Senate in the past months? You know, that's definite. I would have to say that that's definitely a factor. The more how do I say this? The more political gulo that there is, the less time there is to work. I mean, everyone knows that, diba? So, but it's good that the Senate has now, organized everything, and I'm sure under the leadership of SP Gatchalian, the legislative mill will continue or will go back to functioning
as efficiently as possible. Kilala ko naman si SP, matinong tao yan. And I'm sure he will get the Senate up and working as quickly as possible. Major, you've been a majority leader for more than a year now. How's your morale? Are you satisfied with that? Oo na nga, no? It's been a year. Wow. It's felt like longer. Ang daming nangyari. In any case, you know, when I took this job, I told everyone here in the media, sinabi ko sa ating mga kababayan, the measure of performance of any majority leader is the legislative output of the House that it is elected in, of the House, whether it be the upper chamber or the lower chamber, but their performance is measured by the legislative output. Kung gaanong karaming batas ipinasa ng Kongreso, lalo na ang LEDAC na tinatawag. And I think the fact that we're ahead of schedule would say that I'm satisfied with what's been happening in the lower house as of late and with the legislative performance. I think it speaks volumes that despite the political noise that we've been experiencing in the last few months, if not longer, Congress has still been able to exercise its functions as a legislative body at magdala po ng batas na makakatulong po sa taong bayan. Sir, do you think the administration has done enough to go after actors in the flood control corruption scandal? Last year, it was the center of the president's speech. Mayroong nagtatanong, hindi naman actually tanong kung hindi parang circumstansya na pwedeng mangyari. Ano kaya kung magdebate si Congressman Sandro Marcos at kahit sinong mga Duterte? No, sa tingin nyo, anong mangyayari? Simple lang po sagot dyan. Lalamunin ng buo ni Congressman Sandro Marcos yan kahit yung abogadang si Sara Duterte. No? Sa mga Duterte, pagdating sa pagsasalita, at alam naman natin kung ano ang kaalaman nila, hindi sila uubra dito kay Congressman Sandro Marcos. Ang may pagmamalaki lamang ni Sara, abogada siya. Pero kahit abogada siya, lalamunin siya ng buo nito. Sigurado ako dyan, mga tol. I think that's something that the executive should answer. You know, I don't think I'm best placed to do that. I think that's a good question for the executive. Well, as you know, the budget is the single and most important piece of legislation for both the House and the Senate. And you are right, we are expecting the NEP to be turned over sometime next month. Hopefully, not too late, but hopefully the NEP turnover will be sometime in August, and then we can proceed with the budget briefings. With regards to the changes that you spoke about, I think marami namang ginawang APRO para manigurado that the budget process is much more transparent. The party elected, making sure that the different civic groups are involved in the shaping and the analysis of the budget. So I think we will continue with doing all the reforms that were already implemented last year. Papaalala ko lang sa inyo, mga tol, ganito yung mangyayari, no? Balikan po natin ito. So as a final note, Balikan natin to. Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Ito yung kauna-unahang sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos tinanong si Sara Duterte kung anong masasabi niya sa sona. Ito yung infamous itok-itok. Right. Thank you. Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank our Department of Finance, the Bangko Sentral ng Pilipinas, PICC, for organizing this post-SONA briefing of the Cabinet Secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our cabinet secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Yes. So initially, the SONA, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers
were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that speech was composed. And as a cabinet secretary, and one who is the other half of the unity team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Anak ng teteng na yan. Parang yung mga estudyanteng nag-recitation, nung matapos dun sa pambobolang sinasabi nila sa harapan ng profesor nila, nakahinga ng maluwag. Grabe, no? Abogada yan. 80% ang bar rating niyan. Oh. Tapos ibabangga mo dito sa hindi abogado na si Congressman Sandro Marcos. Pero lalamunin siya ng buo ni Congressman Sandro. Yung impeachment trial sa budget deliberations. Wala naman yung impeachment sa lower house. So we'll continue doing our job. So to answer your question, no, I don't think it will affect. At least I can only speak on behalf of the lower house. It will not affect what we have to do and what needs to be. Grabe mga tol, yung narinig natin na sagot dito ni Sara Duterte. Kakaiba. Tinatanong lang kung ano masasabi sa SONA ng ating Pangulo noong 2022. Akalain mo economic numbers kung ano-ano. Meron siyang portfolyong hinahawakan, Cabinet Secretary ng Education. Kasi nung doon na lang siya mag-focus kung hindi niya alam yung ibang nangyayari sa gobyerno. Ipagmalaki niya kung ano yung nagawa for 6 months ng kanyang opisina na bahagi ng gobyerno ng ating Pangulo. Kung ano-ano mga pinagsasasabi, nakakahiya, no? Tapos proud na proud pa yung mga DDS. Sasabihin nila, lawyer yan, 80% ang bar rating niyan. Di bali lang hindi makakuha ng 80%. Kung ganyan lang ang magiging kalalabasan, anak ng teteng na yan. Ako kasi di pa ako nag-aral ng abogasya pero I wonder, ano kayang makukuha kong bar rating kung sakasakaling makapasa ako sa bar, ano kung magtapos ako ng abogasya. Pero tingin ko, bakit di naman bababa ng 80%? Kasi ang board rating ko mababa lang, 88.65 lang ako. Pero number 1 yun nung time namin. Naasar ko lang yung mga DDS, mga tol. Baka sabihin nyo, yabang ko nangaasar lang ako dito. Puntahan natin muna yung interview kay Secretary Vince Dizon, no? Ano ba yung nagawa na ng gobyernong ito, partikular sa laban sa korupsyon? May interview po sa kanya kanina si Karen Davila at pakinggan, panoorin po natin ito mga tol. All right, joining us this morning before the State of the Nation address of President Marcos Jr. later today is Public Works Secretary Vince Dizon. Secretary, thank you for joining us. You've had a busy morning already. All right. Thank you very much. So the President enters his 5th State of the Nation address with a record low trust rating of 34%. That's according to SWS on June 20 to June 29. That's the period. And with Pulse Asia, 28%. Last year, the President says he exposed this scandal. Siya yung nagsabing, mahiya naman kayo. We've seen in the report all what followed after the expose. 1 year later, Secretary, what is the clearest proof that the system
not just a few personalities have been dismantled, that from when the time President Marcos said, mahiya naman kayo, and he got you as DPWH Secretary, may nagbago sa sistema. Give me the scoreboard. Okay. Unang-una, no, Karen, ang Pangulo mismo ang nagsiwalat nitong napaka-laki at napaka-grabe at kahindik-hindik na pagnanakaw ng pondo ng ating mga kababayan last year. No, siya mismo ang nagsabi sa harap ng mga kongresista, sa harap ng mga senador, sa harap ng taong bayan, na mahiya naman kayo dito sa nangyaring to. No, kanina nakita ko yung mga video ng mga kababayan natin sa Bulacan, no? Yung mga lugar na binisita mismo ng ating Pangulo. No? Ako mismo, nandun ako, siguro mga 3 beses na ako nagpunta sa Bulusan, sa Calison at sa Frances, sa Kalumpit, Bulacan. Nakakaawa talaga, Karen, yung mga kababayan natin. And rightly so, they are demanding for accountability. And more than accountability, they are demanding for solutions. Kasi grabe yung baha dyan. No? Ako mismo, dumaan ako sa baha dyan. No? Kahit summer, binabaha dyan. Karen. No? So, itong nakaraang taon, nakita natin na ang Pangulo walang tigil, relentless, Karen, sa kanyang efforts para unang-una, panagutin ang dapat managot, kahit sino pa yan, kung saan ang ebidensya. Yan ang pinaniniwalaan ko sa lahat. Kahit sino pa yan. Kaya ako mamaya, sa sauna ni Pangulong Bongbong Marcos, excited talaga ako eh. Meron pa kayang pasabog na sasabihin si Pangulo? Sino pa kaya ang maaaring mabanggit sa sauna na maaaring makasuhan at eventually makulong? Aabangan po natin lahat yan sa parating na sauna ngayong alas 4 ng hapon. Sa ngayon, sobrang katinang lalamunan ko mga tol. Sumama yung pakiramdam ko sa pagpapabet ng mga aso. Ang init, ang lamig, ang init, ang lamig. Yung init-lamig, hindi maganda epekto sa katawan ko. Kaya, pansamantala na muna tayo magtapos. Pero magla-live tayo maya-maya lamang kasi tutunghayan po natin sabay-sabay. Sana makasama ko kayo yung SONA ng ating Pangulo. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.